Yeah, like this, or just Hakabaku. Yeah, I can go in servers because it's take a minute. It's too though, because I don't have connection with chicken guns. So. Yeah, the food is right there. Wait. Yeah. Here's my dog. Yeah, I can see the whole world. So how to find the closet. Let's just go how to find something like that. You can see the whole world, so research it. That's bad. Oh my god, I'm gonna lag, jeez. Some mobs here. Yeah, because my mobs I knew because I got
So boring. I'm gonna stay here for a while. They are looking for me. Pataas ang value ng mga ito. Kaya hindi ka talaga malulugi na mag-invest ng mga ibili mo na lang ng gold. Para kasi nabangan mo ka sa Pilipinas, emergency or walang-wala kang pera, at least may gold ka na pwede mo siyang isangla or pwede mo siyang ibenta. Pero bago ka bumili ng gold market size, piliin mo yung Saudi gold para malaki yung value sa Pilipinas kung sakali man na ibenta mo or isangla mo market size. Kasi the best ang Saudi gold kaysa Singapore gold and China gold. Mas mataas ang value ng galing Saudi na gold kapag nasa Pilipinas ka na. Ang kalugay dyan, so amumunok ko gumatang katikol. Kaya biway sa pamimili market size. But anyway, market size, dito nga pala sa jewelry market size, pwede kang maglabas ng gold or pwede kang magpa-reserve ng gold na magda-down ka lang ng I got it. Clip. Fucking shit. mo lang pwedeng 6 months, 1 year, matapos yung kontrata mo. Pero wag mo tapuan market size kaya kuling ka ng karma at hindi ka patutulugin ng konsensya mo. Ay, ang dami ko na sinabi market size, tignan mo tong sinamahan ko. Akala ko bibili siya, maghuhulog lang din pala siya and then unti-untiin daw niyang bayaran hanggang matapos niya. Kung naman nung gumatang nga kasi talaga, hulug-hulugan na gaya. At may dumating nga na isang follower natin. Ng couple ring na pinareserve niya. Sana all may tuwa na bibigay ng couple ring. Naghulog ka dito, tayo? Fully paid mo na? Sana all. Fully paid na. Uy, sana na. Ayan. Kapag nag-ano na siya, ayan. Oh, bye-bye po. Thank you. Yeah, it looks like Thomas the Train. They have no accounts. I have this. My favorite space too. What they are saying?
vlogger na si Tony Fowler ay nag-usapan sa social media. Nanganak na ang social media personality na si Tony Fowler sa kanyang pangalawang anak na si Baby Tyron. At hindi nila mahanap ng kanyang partner na si Tito Vince sa tamang paraan para ilarawan kung gaano sila kasaya na mayroon na namang nadagdag sa kanilang pamilya. Matatandaan ay binahagi ni Tony kung gaano ka-excited ang unang anak na si Tyronia na makita at makilala ang kanyang bagong kapatid. Ngunit si Tony na hindi naging madali ang kanyang pamumundi sa kanyang pamilya. Hindi ako makapaniwala sa mga natuklasan ko. Hello, Ate Ann. Itago mo na lang ako sa pangalang Susan, 40 years old, 4 years ng byuda at may isang anak. Simula ng asawa, ilang bahay na ang aking napasukan sa pagiging kasambahay. Kailangan kong magdoble kayod para sa amin ng anak ko. Nag-aaral niya. Ang trabaho ko talaga ay tagaluto, tagalinis. Hindi ko talaga pinipili ang maging yaya dahil walang katapusan yun. Magka-college na ang anak ko, Ate Ann. Gusto ko sanang lumipat ng ibang trabaho kasi medyo hindi sapat ang sweldo This ko is ngayon my first sa house. gastusin namin mag-ina, lalong-lalo na sa tuition ng anak ko. Kaya nagpaalam na ako sa aking kasalukuyan at pumayag naman sila. Sakto naman, at may rekomendasyon ang kaibigan kong kasambahay din, naghahanap daw yung amo niya ng magbabantay at makakasama sa nanay niyang hindi na kayang kumilos mag-isa. Nung sinabi sa akin kung magkano ang sahod, nabuhayan ako, Ate Ann, kasi parang ito na yung pinagdarasal ko. Malaking tulong talaga ito sa amin ng anak ko. Smooth naman yung 3 months ko. Ate Ann, mabait din yung matanda kapag dadalo yung anak ko. Binibigyan niya ng pangbaon. Siyempre, tinatanggihan ng anak ko. Pilit siya. At tulong niya daw yun. Kasi natutuwa siya at naaalala niya yung mga apo niya. May isang gabi, nagising ako at naisaipan kong uminom ng tubig sa kusina. Nagulat ako kasi biglang nag-ring yung telepono sa sala. Siyempre sinagot ko, baka anak ng matanda at baka emergency. So ayun na nga, ilang beses akong hello ng hello pero Skip it, skip it. sumasagot. Fast forward, mga ilang gabi din akong nakakatanggap ng tawag pero walang nagsasalita. Hindi ko alam kung pang ilang gabi na yun at sa wakas may narinig na akong boses at ito na iyak at nagsalita ang isang babae sa kabilang linya. Sabay sabi ng, "Hello, honey, there." Nandiyan ka ba? Ako ito si Vicky. Naaalala mo pa ba ako? Sa isip ko naman, baka wrong number lang yung na-dial niya. Ang dami kong tanong at sinabi kaso hindi niya pinapansin. Paulit-ulit lang talaga yung, "Hello honey Derek, andyan ka ba? Ako ito si Vicky. Naaalala mo pa ba ako?" Sa takot ko. Ate Ann, binaba ko yung telepono at dali-dali na akong bumalik sa kwarto kasi biglang tumindig yung mga balahibo ko at iba na yung pakiramdam ko. Kinaumagahan binanggit ko sa matanda ang tungkol sa babaeng tumatawag. Hindi ko ma-explain sa condition niya. Bigla siyang nanghina at nang hinawakan ko siya, ang lamig ng kamay niya na parang takot at kinakabahan. So sabi ko, dial lang ko yun. Sabi naman niya, baka nga siguro at pumasok na siya sa kwarto niya. After nun, naisipan kong magtapon ng basura sa labas. Sakto naman, nasa labas din yung kasambahay ng kapitbahay namin. So ayun, nagpalitan kami ng hi, hello sa isa't isa. Nagtanong siya ng, so far okay naman, wala akong problema. At yun na nga sa kati ng dila ko na kwento ko yung tumawag kagabi. At doon ko na nalaman ang lahat. Si Vicky pala ay daughter-in-law ng matanda. Ang chismis daw ay nahulog ito sa hagdan at pinalabas daw na aksidente. Pero ang totoo ay tinulak daw ito ng matanda. Ilang buwan din daw si Vicky nakaratay sa hospital hanggang sa binawian ng buhay. Derek naman ay nasa ibang bansa na at may sarili na ring pamilya. After namin magkwentuhan, sabi ng kausap ko, atin natin lang to ha. Alam mo na baka makulong tayo kasi
Bigla akong naisip na may kinalaman kaya ito sa naging reaksyon ng matanda sa kwento ko kanina. Pero sino naman ako to judge, di ba? Ito naman siya sa akin at sa anak ko. At wala rin naman akong karapatan na magpumasok sa buhay nila. Hindi ako makapaniwala sa mga natutunan. A day in my life as a content creator at syempre kadama ako matulog dito sa Al-Azhar, Saudi Arabia. Ang 30 p.m. bumaba namin sa kusina at kakabibig ko lang. So kapag nagising ako at bumaba ako dito sa kusina, ito agad yung aking pangalan. So pinapataon ko ito mga alaga sa mga alaga. So ako, hindi ko naman dumating ang mga alaga ko galing sa mga mas ako kaya inanagpak ko yung mga. Pero habang nagkakapi ako, ginamit ng alaga ko at nagpanood ko ng French fries, hindi na nakikita. Dahil hindi talaga na dumating yung mga alaga ko. Yung mga nagtatanong yun, marami kasama na ba kasama na lang ako sa bahay. So, mag-isa na po ako dito sa bahay na ako. So, marami nagtatanong kayo kung gano'ng kalaki ang bahay na ako. Anim na kwarto, anim na CR, at saka Yeah, I'm gonna do something for you. Did you like this eye? Yes or no? I'm gonna we can't talk to. When you're bringing like, oh my god.